na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Kasama, arestado po ang dating PBA import na si Jamel Cornley matapos umano na magwala at malapak ng pulis sa interview ng RMN kay Colonel Marcelino Pedroso ng Quezon City Police District Station 10. Nag-ugat ang pagwawala ni Cornley dahil umano sa mababaeng isinama nito sa Sir Williams Hotel sa Quezon City, kung saan tinangay umano naman ito ang kanyang 60,000 pesos. Uminit ang ulo ng basketballista dahil hindi mahanap ang mga babae kung kaya tumawag na ng mga pulis ang pamunuan ng hotel. Rumisponde sa lugar ang dalawang pulis pero nagpatuloy sa pagwawala si Cornley at sinapak si Pioto Armando Lasatin na sinasabing critical dahil tinamaan umano sa may spinal cord. Ayon pa kay Pedroso, mahirap itong kausapin, yung import at kalmahin dahil tila lango pa sa droga o sa alak. Sinapak niyo po yung isang pulis natin na napakalit. Napakalaki po nito, nakilaki ng import. Ang problema po, parang nabalian yata ng spinal yung aking pulis na under critical condition ngayon. So ito po, talagang binabantayan natin. Ang di po natin magawa ngayon, yung ano siya, yung talagang ipacify dahil ang laking tao. Dalawa po yan na masaktan tayo yung mga tao natin o siya masaktan. Dahil pagtutulungan na po siya rito, hindi po natin alam kung siya po'y lango sa droga o lango sa alak. Hindi na po natin maintindihan kung ano sinasabi niya. Depensa naman ni Cornley, hindi niya sinapak ang pulis at itinulak lamang niya ito dahil inaaresto siya. I think they would really have to consider why they put me in jail. And if they were to do so, again, they would have to consider why they put me there. Because their officer came at me. And I did not threaten him. I did not hurt him beforehand. I did not do anything to him that would allow him or feel the reason to put his hands on me. Nakatakda naman sampahan ng patong na kaso si Cornley dahil sa panlakit umano ng otoridad at sa mga sinirang gamit doon sa hotel. Naglalagablab na mga balita. Ang deployment po makasama ng mga PCOS machines ay sisimula na bukas ng COMELEC. May balita si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Sisimula na nga ng Commission on Elections bukas ang deployment ng mga PCOS machines sa diwang kagamitan para sa darating na May 2013 midterm election. Batay sa inilabas na advisory ng Packing and Shipping Committee ng COMELEC, nakasaad na unang padadalhan ng mga makina ay ang Autonomous Regional Mass Limit mga lawigan ng Cagayan, Palawan, Capiz at Cebu. Nabatid na para sa Regions 5 at 6 at 7 ay ang joint venture ng Tugo Express Incorporated at Tugo Logistics Incorporated ang napiling courier, habang natitira pang bahagi ng bansa ay ang Air Freight 2100 Incorporated naman ang nakakuha ng kontrata. Samantala, pinasinayahan na ng COMELEC ang demonstration center para sa PCOS machine sa halampunong tanggapan sa Intramuros, Maynila. Ang seremonya ay pinangunahan mismo ni Chairman Sixto Brillantes kasama na ang lupang opisyal ng COMELEC. Kasama mo sa lungsod na Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Naglalagablab sa 558. Bintang na pananabutay sa halalan sa Mindanao, walang basehan. May balita si Grace Mariano. Grace, i-radyo mo. Ikinalungkot ni Senator Aquilino Coco Pimentel III ang binibintag ng oposisyon na ang kasalukuyang kakulangan sa kuryente sa Mindanao ay paraan para masabotahe ang dadarating halalan sa Mayo sa naturang rehiyon. Giit ni Pimentel, maliban sa wala itong basehan, taliwasaan niya ito sa adhikain ng administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino na sumulong sa daang matuwid. Hindi anya makatwira na pagbintangan ng pamahalaan na may planong dayain ng eleksyon dahil sa nararanasang kakulangan sa kuryente sa Mindanao. Para kay Pimentel, ang nabanggit na bintang ay bahagi lamang ng maruming estilo ng pamumulitika para sa dating na halalan. Diin pa ni Pimentel, hindi kailangan ng Team Pinoy na mandaya sapagkat may papanalo naman nila ang laban dahil sa plataforma at malinis na agenda na maisulong ang mga programa ng Pangulong Aquino na nakasentro sa kabuhayan at edukasyon. Inihayag din ni Pimentel na nagsasagawa na ng pag-uusap ang mga opisyal ng Commission on Elections at Department of Energy upang masiguro na may sapat na kuryenteng magagamit ang taong bayan hanggang sa araw ng eleksyon. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN.
Ang palasyo, mga kasama, nilinaw po na hindi kinansilang usapan sa pagitan ng MILF. May balita si Deo de Guzman. Deo, i-radyo mo. Nilinaw ng Palasyo ng Malacanang na hindi tuloy ang kinansila ang patuloy na exploratory talks sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at gobyerno sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lasierda, inilipat sa susunod na buwan ang pag-uusap upang maisaayos mabuti ang dalawang panig ang natitirang annexes sa Framework Agreement para sa pagtatatag ng Bangsamoro. Sinabi nito na tinatapos pa ang mga usapin sa power and wealth sharing at normalization sa nakabilang sa mga annexes. Binigyan din nila Lasierda na walang kinalaman ang Sabah issue sa pagpapaliban ng exploratory talks. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. Diretso tayo mga kasama sa balitang pampalakasan. DZXL Ulat Palaro. Iniaalay po ng Philippine Football Team ASCAL sa sambayan ng Pilipino ang nasungkit nilang panalo mga rampadapain ang Turkmenistan. Sa mapigil-hingang AFC Challenge Cup qualifiers na ginanap sa Rizal Memorial Stadium dahil po sa nasabing panalo, pasok na ang Philippine team sa 2014 AFC Challenge Cup. Gagawin naman sa Maldives. At sa bala po ito, hindi pa rin kontento si Philippine Football Team ASCAL's head coach Hans Michael Weiss dahil marami pa raw silang dapat ayusin. Pero kumpiyansa po ang coach sa mapupunan nila ang ilang pagkulang sa laban sa Turkmenistan at mapapabilang na sila sa team to beat sa Asia. Good luck. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Please welcome si Miss Candy na nangingilin ngayon mga kasama. Nawalan tuloy ng mic. Ano ba yan? Napornado yata. Good afternoon, Papa Licious Bud! Hi. Ayan. Nako. Ikaw ba ito? Ako? Si Celine. Si Celine Dion. Kala ko si Miss Candy to. Candy po. Sige. Hindi po Celine. Naku, nangangati ng mga pa ako. Bakit? Kasi gusto nang rumampa. Bakasyon na? Vacation mode na. Oo nga. Naku, pa sila. Papaalis na. Kung iba may vacation tayo ang inyo pong lingkod ay staycation. Yeah. Yan ang uso ngayon. Staycation tayo. Manatili ka. Oo, dito lang. Hanggang bukas dito pa rin. Pero yun nga po, magpapansamantalang off-air muna ang DCXL. Oo, pero kami nandito pa rin naman nakaantabay at magbabantay pa rin po sa ating kapaligiran. Sana walang sikat na bangungutin. Oo, wag naman. Ako, sayang naman yan. Baka dire-diretso na yung tulog niya, hindi na magising. Mahirap yan. Kaya minsan dapat yung pagtagilid mo, tagilid din sa kabila. Minsan din, tagilid mo, gitna, tas tagilid ulit. Para hindi ngalay. Ngalay kaya pag nakatagilid. Minsan tawag doon, na stiff neck. Oo. Diba? Nako, eto ng chika natin ewan ko lang, baka ma-stiff neck din kayo. Ano bang chika natin dahil, yun nga parang si Mana Santa tayo, pero yung showbiz natin, ma-sexy. Ganun ba? Sexy tayo. Talaga magandang pagkakapili, ha? Wholesome pa rin naman. Oo. Dahil kahit papaano, hindi naman masyadong naglantad itong si Sunshine Cruz sa kanyang April edition ng FHM Magazine. Kaya nga, hindi na, parang isa daw itong magandang paghihiganti. Revenge talaga, no? Sa kanyang sa kanyang asawang si Cesar Montano. Ex-housebound na raw to Wala na raw yatang pag-asa. Pero sana, di ba, ngayong Holy Week, makapaglilay nila sila at ma-realize sila kung anong mga dapat nilang gawin. Lalo pat pamilyado silang tao at meron silang 3 mga anak na babae. Di ba? Eto, kaya nga nung March 26, kahapon yun, ayun, babababoom na ang kaseksihan ni Sunshine Cruz. Talaga namang mapapastiff neck ka rin kapag natitigan mo ng bonggang-bongga dahil di halatang-halatang editing ng Photoshop. Kailan ba? Napanatili pa rin ang kaseksihan niya, pero in fairness, kahit walang kapangyarihan ng Photoshop yan, okay pa rin ang kanyang body. Talaga naman, napanatili niya kanyang pagiging sexy. So young and you'll feel breathless pa rin.
Breathless. Oo, breathless. Grabe na to. Breathful. If you will remember, mga kachika, mga kaberks dyan si Sunshine ay naghiwalay na nag-decision na maghiwalay sila ni Cesar dahil sa third party kay Krista Miller. At yun nga, di ba tinikulan niya rin ang kanyang papasexy noon nang mag-asawa siya kay Cesar. Pero heto ngayon, eklabulus, veninda na naman ang kanilang relationship. At talagang hindi lang basta-basta on the rocks, talagang mahirap pakiramdaman kung ano talagang sitwasyon ng kanilang samahan. At eto nga po, take note itong si Sunshine, kahit na 35 years old na siya at meron pang 3 babaeng anak, napanatili pa rin niya ang kanyang pagiging Diyos ng kasexy. Parang ikaw lang, Miss Candy. Sana 35 na rin ako para ma-achieve ko na yung ganitong body. Ikaw na ang Diyosa ng newsroom. Diyosa ba? Takot. Lalapitan yan madalas mga nuno. Lako. Happy listening lang sa mga suki natin sa chat room today. Oy, hello po. Magandang hapon sa inyo dyan. Si Ernie Carion, andyan, Pusang Gala. Hi! Engineer ABN 41,000. Solo anak, siyempre, nabasa na ba natin to? Hindi pa, salamat si Mansiligan. Mansilagan? Ayun, Marsilagan ba yan? Mansilagan. Archers, thank you. Archers 808, hello po. Roel Marcelino, solong anak. Hi! Nakikibakasyon din sa atin, ha? Wow naman. Hanggang 12 yan. Hanggang 12 midnight po tayo magkakarinigan yan. Hanggang kay Alarma 558. Ingat po kayo saan man kayo naroon ngayong Holy Week, Lenten break. At enjoy lang, pero kailangan maging tayo listo. Ang mga mandurukuters, andiyan din, sumasabay. I mean, ninakawan pa nga yung chapel o simbahan isang araw. Yes, kumbento yun, Papa Bads. Grabe, no? Tapos minsan dun din, ng hostage din naman ng Sacristan Mayor, pambihira, lahat na lang. Parang lalong china-challenge si Santo Papa. No? Grabe na talaga to. Sige. Ayan po ang ating latest showbiz, chika. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Papa Bads. Bye. Maraming salamat. Ito po nag-iisang Dal Dakila, Miss Candy Tatak RMN. Hey, Miss Candy, gas pang himana. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimaga. Tama si John Ice. Yes, nandito naman ako pero sa panghimagas. Ito 'di ba kanina napag-usapan na lang ang pagbabakasyon, 'di ba? Ito usong-uso na naman syempre ang beach. Kala ko sasabihin mo ulit galing ka ng Cebu Hindi ko na alam yung yung afternoon good afternoon. Magandang beach doon Oo, yes, sa Camotes Island. Yun ang next destination ko, promise. Pero ito na nga doon po sa mga may budget pero alam ko it's more fun in the Philippines pa rin. Pero kung gusto nyo ng kakaibang trip, subukan nyo pong pumunta sa isla ng Big Major Cay sa Bahamas. Bukod po kasi sa makapigil hiningang tanawin dahil sa puting buhangin, malinaw at masaganang masaganang asul. Di ba? Hindi ko naintindihan yung sulat ko. Masaganang asul kasi ang daming isda. Talagang malinaw siya. Makikita mo kaagad yung mga isda. So makikita rin dito. Hindi masaganang bughaw. Hindi naman. Okay. Makikita rin dito ang mga super cute na baboy na malayang nakakapaglangoy sa dagat. Wala po akong pinatatamaan, ha? Yung mga baboy. Bawal kumain ng karne. Ay, oo, bukas. Pero itong malaya sila doon nagsiswimming. Noong 2009, na-discover ng isang photographer na si Eric Sheng at isang kapitan na si Jim Abernathy ang tinaguriang Pig Island. Ang nakakatuwa sa mga pigis na ito ay napakaamo nila at tila nakikipaglaro sa mga turista para lang bigyan sila ng food. Usap-usapan naman sa lugar na nagmula ang mga baboy sa isang barko na itinago sa isla para kainin sa kanilang pagbabalik. Pero ito maswerte ang mga baboy kasi hindi sila nasintensyahan at hindi na nga sila nabalikan ng mga ito at ngayon ay imbis na nasa hapagkainan o nasa tiyan na nila o nailabas na. Ay ayun, nasa beach sila para mag-swimming every day. Yes, kung makikita mo yung video nila, hanapin lang po yun sa YouTube. Yung mga nagsiswimming na baboy, type na lang yung swimming pigs sa Bahamas. Ayan, naku, makikita nyo ang mga cute na pigis na naglalangoy.
Pag ba yung medyo chubby, picky na rin ba? Pag naglalangoy. Healthy lang daw yan. Healthy, oo. Kaya kayo naman, huwag na po tatawagin baboy, di ba? So mag-exercise lang po tayo, kaya ang tips ko sa inyo para hindi po kayong asaring baboy. Mag-exercise parate. Pero it doesn't mean na kayo po ay mataba, kayo po ay pangit na. Ang beauty ay nasa ating mga mata. Thank you, contestant number 1. Yes, thank you. Thank you so much. I am John Ice, Tatak RMN. Welcome back daw sa mga chatters, John Ice. Paano mga kasama? Diretso ho mga naglalagablab na balitang Tatak RMN. Inyong napahinggan sa DCXL 558. Hanggang sa Lunes. Po tanghali ito ng March 27, Miyerkules Santo. Ingat lang po sa biyahe. Sa bahay lang po mag-ingat pa rin. Kasama nyo serbisyo publiko sa alam po ni Weng de la Peña o si Buddy Oberas. Po lahat dito ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo! DZXL